Sir Gimboy, magandang hapon po. Hello po, good afternoon po, Idol. Bago ang lahat, kumusta naman po kayo ngayon, sir? Ito po, hindi pa nakapagtrabaho po. Medyo nagpapagaling po. Okay. So na-hit and run po kayo. Matapos po kayo mabundol nitong tricycle, tuloy-tuloy lang po at hindi huminto, tinakasan kayo. Opo, kasi ang sabi niya po is, tatabi niya lang daw po. Kaso, pilay na po ako nun eh. Tapos ang inireklamo nyo ngayon, itong mga pulis na pinunta nyo sa presinto, na palaging kung hindi natutulog, absent. Sabi nyo Opo, sa kasi hindi ko pa rin po malakad kasi medyo malayo po ako sa ngayon. Tsaka hindi makapag-commute maayos. Pero pumunta po kayo sa police station na may sakop po Opo. doon sa pinangyarihan ng insidente. At ilang beses kayo pumunta doon? Na-entertain po ako dun sa may presinto, tapos pumunta po kami sa mga TODA. Tapos yun po, kaso hindi ko na po na-follow up kasi wala na rin pong budget para pumunta po ako doon. Tapos inaantay ko na lang po yung police. Medyo busy po eh. Pero totoo ba yun na pagpupunta ka doon, kung hindi tulog, sabi niyo po sa research, absent yung investigador? Tama ba? Opo, madalas po ang wala po siya doon. Mhm. At kung nandun man, natutulog. Ayun ang pinakamatinding kasalanan ni investigador. Tama ho ba? Opo. Magandang hapon po, Sargento Hoben. Sir, meron na ho ba tayong bagong development sa kaso ng hit and run dito kay Mr. Gimboy Magsael? Opo, sir. Bale, nakausap ko na po yung isang presidente po ng Toda? TODA sa may Pasay po. At may binanggit po siya na allegedly, sir, yung binanggit po ni Sir Gimboy Magsael na body number po, sir, na allegedly nasa PGH daw po ito pumapasada. Okay. So bali, sir, ongoing pa rin po yung namin dito, coordinate para malaman po talaga namin kung sakaling ito po yung talaga yung tricycle na nakabangga po kay Sir Magsael po, dahil sa video po hindi po makita yung mismong body number po. Sir, doon sa video, merong isang lalaki doon na nakaputing t-shirt. Nakita niya po yung body number. Opo, sir. At kayo po mismo nagsabi kanina na meron na kayong body number ng tricycle. At kayo mismo nagsabi rin na nakatambay siya sa PGH doon sa kumukuha ng pasahero, itong tricycle. Tama? Ngayon ko lang din po nalaman yan, sir, nung tinawagan ko po yung presidente mismo ng TODA. Kasi nagtanong po ako sa kanya ng mismong po. So ngayon nyo lang po tinawagan, December pa po ito. Ba't ngayon nyo lang tinawagan? Nakikipag-coordinate po ako sa kanila, sir, lagi po. So ngayon lang din po nila na sir. Naku, sir. Actually, sir. Sir, sandali lang. December pa po yun. December 3, January 3, February 3, going to March na tayo. Mabagal po kayo mag-imbestiga. Ito pong tao pa ang gumawa ng aksyon, kaso hindi niya na kaya dahil una, wala siyang budget, pangalawa, nakasementong paa niya. Huwag niyo na siyang pagtrabahuin, sir. At saka huwag na kayo matutulog-tulog, sir. Palatulog daw kayo, antukin daw kayo, sir. At kung minsan, wala raw kayo dun sa inyong pwesto, absent daw kayo. Totoo ba, sir, o mali? Sir, hindi po yan totoo. Dito po ako lagi, sir, sa po. Naka-duty po ako dito sa Traffic Bureau. So, sir, kailan natin masampahan ng kasong hit and run yung driver? December pa po ito. Don't tell me na hindi nyo pa rin alam at wala pa rin kayo pwede maikaso dito sa tricycle driver. Sir, inaano pa po namin yung identity. Iaano po namin kayo, sir. I-update po namin din kayo. Pati po si Mr. Magsael po. No, sir. No. Galing mismo sa iyo na nakipag-usap kayo sa TODA, identified nyo na yung body number, and then identified nyo na kung saan siya tumatambay, binanggit mo, galing sa bibig mo yon sa PGH. Apo. So therefore, meron na kayong pangalan ng tao at kung sino man yung tricycle driver na yon. Since December pa yan, by now, dapat meron na kayo nakakasuhan. Mabagal po kayo, sir. Sir po. Ay, nako. Captain Kayat, sir. Tao niyo po itong si Sargento Joven? Yes, sir. Yes, sir. Napakabagal po umaksyon yung inyo pong presinto at lalo na itong mga bata mo. Parang natutulog po sa kangkungan, Captain. Mawalang galang na po sa inyo. Ano po? Opo. So ang gusto kong mangyari, Captain, na isang ng kaso laban doon sa tricycle driver. Alam ko, identified yun na yun. Huwag natin maglukuhan pa. December pa, 3. Tapos, galing na mismo sa tao mo.
nakipag-usap na sa TODA, meron ng body number, alam na kung saan tumatambay, tapos ngayon iniimbestigahan pa rin. Ano yan, puro imbestiga? Yes sir, agad po nating actionan yan sir na kung meron na pong proper identification yung tao at saka yung sasakyan, pakasikaso po natin ngayon ang papeles para may isang na po by Monday. Very good. Kasi kung ganun, sir, sibakin mo na itong si Sargento Joven. Ibig sabihin, hindi siya effective. Hindi niya alam yung ginagawa niya. It's either hindi niya alam yung ginagawa niya o tamad lang talaga siya. Yes sir, yes sir. Gagawan po namin action kaagad yan sir kung ano pong nararapat na aksyon para po matulungan natin ating biktima. This is what I need you to do po, Captain. Puntahan niyo po sa bahay ito pong victim. Kasi sir, siya nag-initiate na siya, nag-effort siya nag-imbestiga siya kaya lang wala na raw siyang budget at nakasemento yung paa niya. Kayo naman pumunta sa kanya. Di ba, Yes sir, yes sir. Pupunta po namin sir. Po. Pag binalikan namin kayo, identified na po yung suspect at nakasampa na ng kaso. Yes sir, yes sir. Sir, we'll do that sir. Sir Gimboy, ano pong reaksyon nyo? Sir, naano ko sir kasi kung mahuli man po yun talaga. Matagal na po kasi talagang Hanggang ngayon po ba hindi kayo nakapagtrabaho, sir? Opo. Kasi yung asawa ko po is din po, stroke patient din po. Oy, anong trabaho niyo po, sir? Wala po, sa bahay lang po. Bali, yung lang po, yung ang naano ko lang po yung nakuha ko dun sa SSS nun. Kaya, yun, naubos na. Naubos na. Pero dati po, sir, bago sa aksidente, ano pong trabaho niyo? Warehouse staff po, sa may Makati po. So, hindi po kayo nagpagtrabaho for so many months na? Opo, magti 3 months po. Okay. Sige, sir. Ako po magbibigay ng tulong po sa inyo. Kailangan niyo po bang papagamot? Bukas po i-check up ko po. Doon ko po malalaman kung kamusta po yung resulta ng paa ko. Kasi di na rin po ako binakalan Kasi nagsi-self-healing daw po. Sige, sir. Pupunta dyan yung mga staff ko. Tingnan po namin kung ano pong pwede maitulong namin sa inyo sa check-up at lahat. Opo. Gamot, antibiotics, kung kinakailangan. Ano po? Opo, maraming salamat po, Idol. Opo. Captain, asahan ko po, meron na kayong accomplishment report para dito kay Sir Gimboy. Yes sir, yes sir. Asahan niyo po na action na namin kaagad yan. So, ibibigay ko po sa inyo yung numero ni Sir Gimboy Magsael at kayo po ay personal na makikipag-ugnayan sa kanya para bigyan siya ng update tungkol sa ginagawa niyang investigasyon at by Monday, nakahon niyo na po yung suspect. Ano po? Sir, tama? Opo sir, opo sir. Sige po. Maraming salamat po sir. Salamat po, Captain Milfred Kayat, OIC Traffic Investigation Detective Management Section, Makati PNP. Sir, thank you po. Okay po sir. Thank you rin po sir. Thank you. Sargento Dan Sherwin Hoven, magsipag-sipag ka naman, sir. Yes po, sir. Okay, very good. Sige po. Sir Gimboy, wag mo ibaba ang telepono. Bibigyan ka namin ng tulong doon sa paa mo. Kung kinakailangan ka magpa-x-ray, sagot ko na lahat yan. Okay? Pati gamot. Maraming salamat po, Idol. Walang anuman po, Sir Gimboy. Magandang araw po sa inyo, Sir Jimboy. Kamusta po kayo ngayon after po ninyong maere sa aming programa nung nakaraan? Magandang araw po. Bali, okay naman po. Ito po, galing sa check-up. Tapos, yun po, yung kwento ko na po. Yung police po, pumunta po dito nung Webes ng gabi. Update po siya sa police. Then, yun, gumawa po ng police report para sa final at pagsampa ng kaso. Then, sa Lunes po ay pupunta kami nagsasampa na po ng kaso. So, kamusta po yung inyong paa ngayon, sir? Bali sa kabutihan palad po is sabi ng doktor is maganda po yung improvement ng paa ko. Apo, bali hindi na po siya babakalan. Sa ngayon po, another 2 months para pagaling. Yun po. Kumaga more on self-recovery na po kayo. Bali, puro simento na lang po. At saka mag-aral maglakad. Parang kumbaga, pagaling na siya, no need na nung any treatment pa. Yes po, dadaanin na lang po sa gamot. Sa mga calcium, pagkain, na mga gandang healthy. Opo. Sir, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano yung nangyari nung time na kayo ay na-hit and run ng isang tricycle? Bali po, alas 5 po ng madaling araw, naglalakad po ako sa Makati, papunta ko po akong trabaho. Tapos bigla pong, kasi kaya po ako tumawid kasi yung daanan ko po nung dito is basa po, may mga baha, madilim. Tapos tumawid po ako, pagtawid ko, biglang may umano na tricycle. Kaya dun po, pagkabangga sa akin, bali, nag-antay pa kami ng mga 1 oras para magawa ng report. Then
madala sa ospital. Tapos, yun po, bali sa Makati po yung gumawa ng report, bali yung tricycle po sabi po is tatabi lang. Tapos pagka yun na po, nagkatumba na po ako kasi yung paa ko po is putol na, parang bali na po. Tapos yun, tumakas na po yung tricycle. Ito po bang tricycle driver ay namukaan nyo po bago siya tumakas? Opo, bali po yung sa mukha niya po, opo, tsaka yung body number niya po is natandaan ko po, bali kasi sakto po pagkadapa ko kasi hindi ko lang po na-picturean kasi nga that time is nakabagsak na po ako. After po nung nangyari, hindi na po talaga kayo binalikan nung tricycle driver hanggang sa, yun nga, mapagamot kayo? Opo, hindi na po. Bali, dito, tinakasan na po ako. Bali, kahit anong hanap namin, hindi po siya nagpapakita. Kahit pumunta na kami sa mga TODA, talagang hindi po talaga. Kailangan po hanapin talaga. So sir, gaano po naka-apekto sa inyo itong nangyaring insidente na yun nga po na hit and run kayo and until now you are still recovering from what happened? Bali po, ito, yung pilay ko, hindi naman totally na-damage yung mga ibang katawan. Kumbaga itong pilay lang. Pero sa pag-iisip sa mga bayarin, sa mga stress na nangyari dahil hindi nakakapasok, puro bahay lang, pagaling. Yun po, bali, puro isip lang po sa mga Kaya, nilalakasan ko po yung ko po para gumaling. So ngayon po, ano pong masasabi nyo na positive po yung recovery nyo as per the doctor? Bali, yun po, nagpapasalamat po ako lalo na kay God. Tapos, thank you po. Talagang papasalamat po ako sa lahat, sa mga mga staff po. Lalo na pumunta po ako kay Rapi Tulfo, nasikaso po agad kami. Hindi naman po namin nagtagal. Saglit lang. Tapos after a days po, tinawagan agad ako para sa confirmation. Sir, ano po yung inyong gustong mangyari para po dito sa kaso nyo? Ano pong panawagan ninyo? Bali, gusto ko lang po, yung kung sino sa akin, naka-hit and run, sana yung konsensya mo at managot ka po sa nagawa mo kasi malaking epekto po to lalo na sa akin, asawa ko, sa pamilya ko po. So, sa ngayon po sir, ang tanging kailangan nyo na lang po para po dito sa paa nyo ay? Bali, yung paggamot, tapos mga pagkain po ng para sa calcium, kailangan po malagyan agad ng laman para mabalik po sa dati. So, yung check-up naman, wala naman ng further operation? Yes po, wala na po. Bali, puro x-ray lang po, tsaka semento, ganun. Nangyayari. Opo. So sir, wag po kayo mag-alala dahil sasamahan po namin kayong sa Makati City PNP para po makapagsampa po kayo ng kaso laban po dito sa inyong nirereklamo, and tutulong din po sila, yung ating mga police officer, sila Captain Kayat po, para mas ma-identify po ninyo yung suspect po dito sa nangyari sa inyo. At bilang karagdagang tulong po ni Idol Rafi para po sa inyong pagpapagamot and mga pambili nyo po ng mga pagkain, since nabanggit nyo po na yun po yung kailangan nyo na ngayon dahil recovered naman na po kahit papaano inyong paa. Ito po, tanggapin nyo po yung 20,000 pesos po para po sa inyo. Idol, maraming salamat po. Ito po, gagamitin ko po sa pampagamot ko, tsaka sa asawa ko din po, tsaka sa mga kasusin po sa bahay. Maraming salamat po. So sir, ngayon po, ano na lang yung mensahe nyo doon sa suspect po? Yung nakahit and run sa akin po, sana managot ka para alam mo yung nangyari sa akin na kahit ilang buwan lang po yun, marami nang inisip. Basta lang po, paano po yung kaso mo po. Yun lang po. So ngayon talaga magstay ka lang talaga dito sa bahay na yun ang kailangan mo, rest? Opo, kailangan lang po talaga magpagaling po para mabalik tayo sa dati po. Salamat po. Maraming salamat. Idol, maraming salamat po sa 20,000 na tulong nyo. Gagamitin ko po to pampagaling para sa paa ko. At kahit pa paano po, okay na po yung aking paa at magpapahinga na lang po ako. Regarding po dito sa
case po ni Sir Jimboy after po ng ere po sa ating programa po. So ano po ba yung update natin sa part po ng PNP Makati? After nga nung interview natin through patch phone at saka video interview ni Sir Jimboy Magsael doon kay Idol Senator Sir Tulfo, na nagkaroon tayo bigla ng identity na nung ating sasakyan na involved doon sa pangyayaring aksidente kay Mr. Magsael, ay agad-agad yung ating magiting na investigador ay nag-follow up kaagad kasama yung ating ibang personnel doon sa kinaroroonan o sinasabing pinagpipilahan o pinagbiyahihan nung involved na tricycle na nakadisgrasya dito kay Mr. Magsael. Then, nung nakuha na namin, nakausap na yung presidente ng ating investigador, nakuha na yung proper identification ng driver na nagdadala ng tricycle at saka other documents para magkaroon tayo ng proseso sa filing. Nagdokumento ang ating kasama at agad pinuntahan para ma-inform si Mr. Magsael para ma-identify niya through video and picture yung sinasabing tricycle o vehicle na nakabangga sa kanya nung oras ng aksidente siya. Pagkatapos nga nun, pinaprepare ka agad ating papeles ng ating investigador para ma-file immediately sa piskalya. Okay po. So, ano po ba yung naisampang kaso laban po dito sa ating nirereklamo? At sino po ito? Ito po si Mr. Carlos Sidlao Medina, nakatira sa Pasay City, no, sa Barangay 65. Ay naifile ng kaso ng reckless imprudence resulting in physical injuries laban sa kanya, na sinamahan ng ating investigador kasama si Mr. Magsael ngayong araw. Okay po. So, ngayon po na na-file na po natin yung kaso. So, ano po ba yung next step po na kumbaga ano ba yung assurance na ibibigay natin para po dito sa ating biktima? Mag-aantay po tayo ng resolution na magagaling sa piskalya na kung ito ay i-hearing natin, properly hearing doon sa husgado na mararapol para sa kanya na hawak ng kanilang kaso. Okay po. Ito po bang ating respondent ay nakausap po ng ating investigator or kumbaga nalaman lang through the concerned citizen then and through follow-up of our investigators? Through our follow-up ng investigador natin, itong ating respondent ay nakausap ng pahapyaw ng ating investigador dahil daw sa nagmamadali, kaya siya nakapagbigay din ng kanyang identifikasyon. Yun lang ang ibigay niya, wala na siyang ibang sinabi, in-inform lang sa namin siya. Dahil may lakad daw siya, nagmamadali, hindi na masyadong na-interview ng ating investigador. Pero kumpirmado naman po na siya talaga. Kinumpirma po ng ating complainant, victim, si Sir Magsael, na yung tao at saka yung tricycle ay yun ang nakabangga sa kanya nung oras na siguro. So ano na lang po yung inyong maipapayo para po kay Sir Magsael? Kay Sir Magsael o sa kahit kanino man na citizen, lalo na't alanganing lugar, alanganin ng ilaw, Yes. alanganin ng daanan, mag-iingat po tayo palagi. Iwasan po natin na basta-basta tatawid o lalakad sa hindi mailaw o maliwanag na lugar upang hindi tayo madisgrasya ng nangyari po kay Sir Magsael. Nagpapasalamat po ako, sir. Pasensya na po sa Satisfied ka naman ba sa Opo. nangyari? Sa Kami humihingi ng pasensya dahil nga sa nabanggit ni Senator Idol Rapi Tulfo na medyo matagal yata. May mga proseso po kaming ganun kasi nangyayari. Hindi po kasi kinakailangan na madaliin, lalo na kung hindi naman tayo sigurado sa ilalakad natin. Thank you, sir. Thank you. Ayun Okay. po. Okay po. Sir Rapi, maraming salamat po. Bali, ngayon po is nakapagsampa na po kami ng kaso kay Carlos Medina at sana po matuloy-tuloy lang po yung hustisya para sa akin po. Thank you po. Maraming salamat po. Salamat sa'yo, Idol Rapi.